Mali na raw na may humanitarian crisis ngayon sa Marawi City ayon sa isang eksperto. Bakas daw ito sa epekto ng mga biktima ng kaguluhan. Sabi naman ng isa pang eksperto, bagamat mahirap ang kinakaharap ng militar sa Marawi, may problema raw ngayon ng Maute pagdating sa command and control. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Grabe, mahirap daw pagpapang kinasasangkutan ngayon ng militar lamang sa Maute Group ayon sa ilang eksperto. Ayon sa military historian at security analyst na si Jose Antonio Studio, hindi madali ang frontal assault ng Maute Group sa isang urban base. Gaya nga raw ng pakpakan noon sa Zamboanga City. Ang delikado pa raw dito, Rasi, ay baka raw gawing template na ito ng mga iba pang armed group. Umaabot daw kasi sa ngayon ng 2 araw bago raw mag-clear ang isang bahay na napapasok ng pwersa ng mga militar. Isa pa raw sa pahirap, Rasi, ay yung mga construction daw doon sa Marawi na tila isa raw ng mga parang bullet repellent. Sabi ni Custodio, ang militar daw na nag-ooperate ngayon na naayon sa batas pero nakakadagdag daw sa pagbagal ng kanilang operasyon ngayon, Rasi, ay yung mga collateral damage na iniiwasan daw ng pwersa na rather ng tropa ng gobyerno. At magkakaroon din daw ng, kaya maaari raw, Rati, na ibuhos daw lahat ng gobyerno ang kanilang mga limited na asset at kung ano man daw ang mayroong resources ngayon doon sa Mindanao. At dahil din daw sa pangyayaring ito na tila nagkakaroon daw ng splitting ng forces sa ilang lugar, nagtitake advantage daw ang ilang grupo. Tulad na lamang, Rati, halimbawa, yung nangyari nga sa Iloilo kung saan nagkaroon nga ng pag-atake ang mga NPA doon. Kaya ani ko studio, umpisa na dapat daw ang pagsasaayos sa lugar para ma-address na raw talaga ang problema. Hindi naman daw masasabi kung kailan matatapos ito pero eventually it will be cleared sa mga darating na panahon. Mahirap naman daw kasi mag-set ng timetable sa mga ganitong klaseng sitwasyon dahil definitely hindi raw ito ma-achieve ng ating gobyerno. Sa ngayon, tulad nga ng sinabi mo kanina, Rati, meron daw problema doon sa command and control ng Maute Group pero hindi na ito nidetalye ni Custodio kung paano daw ito nakuha pero alam daw niya na merong basihan ang militar sa pagsabi daw nila na ito. Dahil napaka-intense daw ngayon ng military operations, kaya sa ngayon daw, wala siyang masasabi daw na parang clear-cut na paraan para daw i-deal ang mga Maute Group. Alam natin na kahapon nagkaroon ng humanitarian peace, yung pagkakaroon ng ilang oras na ceasefire, pero hindi naman daw ito applicable sa kanila. Dapat daw i-single out ang bawat Maute para maklear daw talaga ang Marawi. Ayon naman kay Professor Sara Raimundo Rafi, mahirap daw makipag-negotiate sa grupo. Mahirap din daw ang military solution sa ngayon pero ang napakalinaw daw ay yung humanitarian crisis na nararanasan doon sa lugar. Nagkaroon daw sila ng humanitarian mission sa iba't ibang evacuation center at doon daw nila nakita talaga ang sitwasyon ng mga evacuees at narinig daw ang kanilang mga kwento. Tulad na lamang halimbawa daw ng isang 12 years old na bata na parang tulala raw na nakatitig lamang sa kanyang cellphone dahil hinihintay daw ang pagdating niya kanyang tatay na hindi naman na raw dumating. Marami raw sa kanila ang first time lamang daw nag-evacuate kaya hirap daw silang tanggapin ang kanilang sitwasyon. Naroon din daw ang takot ng mga evacuee, Rafi, sa isinagawang debriefing sa kanila dahil meron daw silang mga naririnig na joke sa mga sundalo na gagahasain daw sila kapag hindi sila susunod. Sa peace mission naman sa Marawi na ginawa ng media and advocacy consultant na si Sagani Abundarapi, sinabi niya ang nangyayari sa Marawi ay resulta daw ng parang pinaghalo-halo na at sama-sama na raw na kapalpakan ng gobyerno raw para ma-address ang insurgency sa Mindanao. Ito raw ay laban hindi lamang daw para makuha sa Milon ng pilon pero dapat daw ma-address na yung first and foremost yung issue daw sa Bangsamoro. Tulad ng ibang armed group, nakita raw nila na parang paulit-ulit na lamang daw ang mga ganitong klaseng pangyayari dahil alam naman natin dati na kung pag may namamatay, susundin din lang daw ng mga magulang kaya nagkakaroon pa rin ng ganitong klaseng problema sa Mindanao. Dati Al-Qaeda, ngayon ISIS, pero hindi pa rin daw talaga ma-resolve ang problema dahil yung inner problem ay dudot pa rin daw. Kasi? Maraming salamat, Marisol Abduraman.